Sa gitna ng abalang kalsada, may isang tinig na hindi napapagod ipaalala ang pag-asa. Dito sa Borongan City, may isang relihiyon na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa pag-iibanghelyo sa daan gamit ang kanilang mikropono at malakas na boses. Siya si Roger E. Lavado, kung tawagin ng karamihan ay OG, 38 anyos at may 2 anak. Tumitirik man minsan ang araw sa mga lakad, hindi niya ito iniinda. At sa simpleng lakad niyang ito, dala niya pa rin ang salita ng Diyos at biyaya ng araw. Ako si OG Lavado, taga Barangay D1, Borongan Eastern Samar. Ako ay assistant to the pastor ng aming simbahan. Ang aming simbahan ay King James Bible Believer Baptist Church. Ako ay may asawa at 2 anak. Ako ay street preacher. Nagsimula ako ng 2008. Ako ay isang young people sa church. Tinuruan ako ni Pastor Bob Chris, ang aming minamahal na pastor. Isa siyang missionary galing Amerika. Nung una kong sinubukang mag-preach, ako ay nanginginig, natatakot. Sa katunayan, pumasok ako sa sasakyan. Pero after, sabihin natin mga 1 taon, lumabas na ako at talagang nag-preach sa kalsada, humarap sa tao at nag-preach ng Ebanghelyo ng Panginoon. Marami akong karanasan sa higit 20 years na aking pag-preach sa kalsada. Meron mga negative, yung iba nangungutya, yung iba naman ay sumisigaw. Naranasan ko rin batuhin ng bulok na kamatis habang sumisigaw na tumigil ka na sa pag-preach. Mayroon din naranasan ko na pinagbabantaan kami na tatagain ng itak, pero sa awa ng Diyos, kami mga street preacher ay pinoprotektahan ng Panginoon. Kung pag-uusapan natin ang makamundong pananaw, sa tingin ko hindi ito napapanahon kasi ang gusto nilang pamamaraan ay katulad ng social media, internet, ganyan yung pag-reach out ng tao. Pero kung pag-uusapan natin ay biblical speaking, ang sabi ng Biblia, preach the word in any season. So, sa panahon na ito, ang mga kabataan ay naobserbahan natin na marami ng bisyo, na itong mundong ito ay maraming karahasan, krimen. So, napapanahon na rin na kami mga street preaching ay umawak ng Bible at saka mag-preach dun sa kalsada. Ang mabubuting idudulot nito ay tuturuan ng tao patungkol sa Bible at maging makadiyos. Lahat ng tao ay makasalanan at ang sabi ng Biblia, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At 2 lang ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao kung hindi langit, impyerno. Ngayon, kami mga street preacher nasa kalsada upang sabihin na iisa lang ang daan papuntang langit. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, ang tanging paraan para ang tao pumunta ng langit ay ang Panginoong Hesus. Wala nang iba, wala nang kung ano man tulad ng relihiyon. So, yun yung mabuting ipinipreach namin, mabuting pananaw or mabuting balita na ipinipreach namin sa kalsada na ang tao ay dapat tanggapin, paniwalaan at magtiwala sa Panginoong Hesus upang siya ay maligtas at mapunta ng langit. Masasabi ko po bilang street preacher ng asawa ko, ako po ay nagagalak sapagkat ito po ay isang pribilehiyo na ang asawa ko po ay tumatayo sa kalsada na walang takot at nangangaral. Sa grasya po ng Panginoon, ako po ay sumusuporta sa ginagawa niya. Ang masasabi ko sa papa ko ay siya ang mabuting halimbawa sa aming lahat. Siya ay mapagmahal, mapagbigay at mapagsakripisyo. Dito sa simpleng pagtitipon, nabubuo ang lakas, ang mga mata na nagkakaroon ng pag-asa at ang bawat salita ay nagiging gabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. The main essence of street preaching is to preach the gospel of the grace of God.
to people so that they can know they can go to heaven. Every secret that every man has will be judged by the gospel. And that's why it's very important to do a gospel preaching in order that judgment would be, the people would be prepared for that judgment. A lot of people think it's foolishness to do a street preaching, especially, but it pleases God. But that's some of the commands in the Bible to street preach and the essence of preaching. Hindi niya kailangan ng entablado, hindi niya kailangan ng spotlight. Dahil para sa kanya, sapat na maihatid ang mensahe ng Panginoon sa kahit isang taong nangangailangan.